Hello guys, so today samahan niyo akong gumawa ng salted egg crispy shrimp. So, first, kailangan natin ng shrimp. Hihiwain natin siya ng ganito. Tuturuan ko kayo kung paano gawin ito. At ito naman, tinatanggal ko na yung balat ng shrimp, yung head and yung skin niya. Hindi ko itatapon, gagawin ko po siyang sinigang soup para wala po tayong sayang. Lalagyan ko lang din siya ng konting gulay tulad ng okra, white radish, at sitaw. Dahil yun lang yung meron tayo ditong gulay. Pwede nyo rin siyang lagyan ng kangkong, pwede ding gabi, talong, at iba pa. Pag bumili pala kayo guys ng shrimp, make sure na kayo yung pipili. Kasi usually, hinahaluan nila ng luma. Pag luma kasi, mahirap na ipil yung skin. And iba na rin yung texture. So first, pour natin yun dito sa likod and i-flatten natin. Like that. Para naman medyo social, diba? Minsan na lang tayo magluto, so gandahan na natin. So, kailangan natin ng flour, breadcrumbs, and egg. So, ito na siya, guys. Lalagyan na natin siya na breading para maging crunchy siya. So, ito na nga ang ating balat ng shrimp for sinigang. So, nakaready na yung shrimp, flour, egg, and breadcrumbs. So, gawin muna natin yung soup bago natin i-breaded yung ating shrimp. Para habang nagpapakulo tayo, meron pa rin tayong ginagawa para hindi masayang yung oras. Sauté lang natin yung onion. And for me, mas uunahin ko palagi yung onion and tomatoes bago garlic kasi mabilis masunog yung garlic. So, haluin mo lang siya, then add the shrimp. Medium heat or high heat para mas mabilis maluto yung shrimp. And gusto ko na kumakatas na talaga yung shrimp para mas malasa talaga siya. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa maging orange siya. Then, ilagay natin yung tubig. Ang nilagay ko is 3 cups of water para madami-dami kasi panigurado masarap yan. And then, haluin natin. Hintayin natin siyang kumulo. So, habang natin siyang kumulo, gagawa na tayo ng shrimp. So, ito na nga. Flour muna natin, egg, and then breadcrumbs. So, dun pala sa nakita nyo, nilagay ko yung spatula dun sa ibabaw ng kawali. Para pag kulo siya, hindi siya mag-overflow. Lagyan natin yung radish at saka ang okra. Palalambutin lang natin, and then lagay natin ang sitaw. So, balik tayo sa paggawa ng shrimp. So, flour, egg, breadcrumbs ulit. Paulit-ulit. Parang siya lang char. So, ito siya. Hinihintay na lang natin lumambot yung ating gulay na nilagay sa ating sinigang soup. O diba walang nasasayang na oras habang nagpapakulo tayo ng ating sinigang soup, nagawa naman tayo ng ating breaded shrimp. So, ngayon, prituhin na natin ang na-breaded nating shrimp. First, maglalagay tayo ng mantika. Paiinitin natin to. Make sure saglit nyo lang lulutuin yung shrimp kasi mabilis siyang maluto. Titigas siya pag na-overcook. Para medyo juicy pa rin siya, diba? Syempre gusto naman natin yung crunchy on the outside and juicy on the inside. Naman! Wow! Wow! So ito na nga, mainit na yung ating mantika. Ilagay na natin ang ating shrimp. So ayan na nga, tapos na din yung soup natin yan. Pinatay ko na yung kalan. Mamaya ko na lang ulit bubuksan, ihahain na natin siya. So, bago ko siya ihain, tinanggal ko na muna yung shrimp. Hinaluan ko yan ng konting shrimp na medyo maliliit para mas malasa. Tsaka favorite din kasi ng anak ko yan. So, make sure i-drain lang natin yung shrimp natin pagkaluto kasi ayaw naman natin yung mamantika. Ang ginawa ko pala dyan, hinati ko sa dalawa yung shrimp. Kasi yung salted egg natin is I'll make it spicy. Magrereklamo yung ating anakis. So, meron lang akong ginawa dyang plain. Sinison ko lang siya ng salt and pepper. Yun yung una kong niluto. Pero yung para sa salted egg ko na crispy shrimp, hindi ko na siya sinison kasi yung sauce naman is nakasison na siya. So, first, kailangan natin ng butter. Nilagyan ko na yung chili para talagang maanghang talaga siya. Maluluto yung chili, diba? So, nire-ready ko na dito yung salted egg with milk na mixture. Salt and pepper and paprika. And then, itotos na natin agad ang shrimp. Mabilisang lutuan lang to kasi ayoko naman ma-overcook yung shrimp ko. Itos lang natin hanggang makoat niya lahat ng shrimp. Para syempre, 'di ba, masarap.
So, pwede na to guys. Ilipat na natin siya sa plate. Tada! O, diba? Ang shala. Thank you for watching guys. I hope nag-enjoy kayo sa video ko. Happy eating!